kaligtasan. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Isabel Nicole Ausan ng Solidad Media Group at Wally Chavez para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Berbosidad family, Sigundina Garcia and family, Leonida Patrolia and family, Pilar Zita, Michelle Vargas, Emma Samyo and family, Fe Bacani and family, at Imelda Orquiola and family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Meldred Ricla, Jasmine Sibilia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon Anilis Lim, Raquel Crami, Emmanuel Bueno, Emalen Tamayo, Romeo Regacho Jr., Biti Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Anbia, Rochi Harder, Marlene Armilo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Bito Agan, Jayan and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eleo, Estelita, Roth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Balicer family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Josephine Ligaspi, Jaime Gudito, Daniele Ganyulas, Josephine Di Guzman, Marcelino Basco, Telma Viterbo, Hel Calina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Sia Angela Casiedo, Ana Bitlos, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Colin Eranista, Angelito San Gabriel, acompañado, Cecil Andrade, Felisa Casamayor, JC Buloran Salungka, Remedios Fajardo Sibildia, Nilita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Ruda, Erma Ramirez, Maria Orquídea Samson Ancian, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, at Len Borromeo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pinida, Jovencio Pinida, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Ross Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Loestro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brehida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asusina Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Leticia Lopez, Roel Giesta, Bert Giesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Rime Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya,
Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragusa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Merna, Renato, Pedro, Virginia Ortez, Lilian Masalaysay, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jay Kenrek, Michael Robia, Corazon, Andres, Federico, Alejandro, Lolita Lasaga, Rowena, Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Jose Ferro, Alberto Tambong, Josefina Casiedo, Leosito Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Marina, Delia, Benjamin Sr., and Ramon Samson, Lorenzo Banayon, Maria Marilyn Obligo, Willie John and Alexander, Kabanayan, Filimon, Diosdada, Julie, Salvador Auri Jr., Domingo and Ligaya, Dante, Nympha, Gregoria, Salvacion, Francisco, Florin Bros, Evelyn and Romeo Manaysay, Adilat Tumakder, Josefa, Vicente, Rafael, at Magdalena Casimiro. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila. At ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapalanangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, may kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan,
kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mahal na Berhen ng Soledad, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni si Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta
ibandang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon din iyon, ng ikalimang buwan, ng ikaapat na taon, ng paghahari ni Sidikiyas sa Huda. Si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asor, ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Huda, at ng lahat ng bihag ng taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote ang lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ng lahat ng dinala noong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ng kapayapaan, saka lamang natin nalalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok
na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansa. Ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkagayon nga siya ay paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinawalaan mo sa isang kabulaanan ng mga taong ito, kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang 7 buwan ang mga taong iyon ni Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tayo pong lahat. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong bayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sayo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan, upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nagaabang ang masama, upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako magpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Tugon. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tumayo po ang lahat. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito
at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dali ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong mga narinig na pagbasa sa araw na ito, sa unang pagbasa, narinig natin yung kwento kung saan ibinalita ni Propeta Ananias, o hindi pa propeta, no? Pero kinausap ni Ananias si Jeremias na isang propeta. At doon ay ibinalita ni Ananias kay Jeremias na hindi na siya ang magiging propeta. At si Ananias ay nagpahayag ng mensahe na galing daw sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? Nasundan ba kanina? No? Kadalasan kasi kapag unang pagbasa, yung attention natin, wala no? Kaya, no, ito yung nangyari. Naniwala si Jeremias doon sa sinabi ni Ananias, kung kaya't siya ay lumayo. Umatras na muna. Pero kinausap din siya ng Panginoon at sinabi na ito ang mensahe na dapat mong sabihin maging kay Ananias dahil yung mensahe ni Ananias ay hindi talaga galing sa Panginoon. Nakuha pa. Okay pa tayo? Okay. Sa Ebanghelyo naman, nakarating na kay Jesus yung balita na patay na si Juan Bautista. At ano ang ginawa ni Jesus nang malaman niya? Siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Pero pagkatapos nun, nakita rin siya ng mga tao, sinundan siya, at nakita niya yung napakaraming tao. At may concern, no? May concern. Ang idinulog sa kanya ng mga alagad niya, pauwiin na ang mga tao para makabili sila ng kanilang pagkain. Pero alam ni Jesus, hindi kakayanin ng mga tao na umuwi ng gutom. Kaya ang sinabi niya, kayo ang magpapakain sa Kanya o sa kanila. Yan. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin sa inyo na maanyayahan kayo? Si Jeremias nakatanggap ng balita na hindi na siya ang propeta. Umalis, pero bumalik. Si Jesus nakatanggap din ng balita, umalis, pero nagpatuloy sa kanyang gawain o sa kanyang misyon. Kaya maganda po na mapagnilayan natin ito. Kadalasan, mayroon tayong mga naririnig na balita. Pwedeng nakakalungkot o pwedeng balita na hindi ka na ang magiging
propeta, o sabihin natin, hindi ka na magiging pangulo, hindi ka na magiging mayor, hindi ka na magiging barangay, hindi ka na magiging coordinator ng kung anumang mga ministries and organizations. Pero paano tayo nagre-react? Yun yung magandang mas mapagnilayan natin. Gaano tayo napipigilan ng ating mga emosyon para hindi na tayo magpatuloy na maglingkod. Kapag nasasaktan ka, aayaw na lang, lalayo na lang. Pag namamatayan ka, humihinto din ang buhay mo. Kaya nga, di ba, si Kristo namatayan, pinsan niya si Juan Bautista. Pero hindi inalis. Tandaan niyo po ito, no? Kapag nasaktan ka, o nabigo ka, na-disappoint ka, okay lang umiyak. Okay lang din lumayo muna. Pero, bumalik ka. Ikaw mismo. Kasi mas malaki dapat, no? Mas malaki dapat yung control mo sa iyong emosyon kaysa yung emosyon ang kumontrol sa iyo. Kasi di ba, pag yung iba, no, na mga kwento natin, pag nalaman mo na may sakit ka, wala na. Bagsak na ang buong buhay mo. Parang gumuho na ang mundo mo. At doon na tayo nakatuon. Ako, ito yung damdamin ko. Ulitin ko po, no? Hindi dapat i-deny, hindi dapat ipagwalang bahala. Kung nasaktan ka, sige, masaktan ka. Kung gusto mong mag-emote muna, sige, mag-emote ka muna. Kung naloko ka, sige lang. Gusto mo, bigyan mo ang sarili mo ng panahon para yung tinatawag natin na grieving process. Sige, umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, tandaan mo, may mga umaasa pa sa iyo. Marami pang kailangan tulungan, marami pang kailangan o nangangailangan sa iyo. Yeah, ito yung ginawa sa atin at pinapakita ni Jesus. Nung habang nag-i-emote siya, nasaktan, nagluluksa, may idinulog sa kanya na sitwasyon, sinabi ba niya na, lubayan niyo ako, hayaan niyo sila, wala akong pakialam sa kanila, mayroon din akong pinagdaraanan. Hindi nga alam ng mga tao na may pinagdadaanan sa Jesus. Pero bakit mo pipigilan ang iyong sariling tumulong dahil lamang nasaktan ka? Pero ngayon ba, tayo ba, nabubuhay ba tayo sa kalungkutan? O haharapin mo na yan at magpapatuloy ka sa kung anuman ang misyon na binibigay sa iyo ng Diyos? At tandaan nyo rin, hindi porket hindi ka coordinator, hindi porket hindi ka na yung nasa posisyon, wala ka nang gagawin. Tuloy ang misyon. Dahil para ito sa Diyos. Kailangan malinaw sa atin, yung ginagawa natin ay para sa Diyos. At Diyos din ang magbibigay sa atin ng lakas, tibay ng loob para magpatuloy tayo sa ating misyon. Amen? Tumayo ang lahat. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos
sa mga nangangugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakan, matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw, sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Bawat galat at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo nilalagay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na panahito sa ngalan ng Panginoon.
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapalagay
Pinapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat
sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Bibling Father. Walang siwanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling